Hello Pilipinas! Magandang araw mga kapantalan. Ako po si Jal Manalo. Samahan ninyo kaming pasadahan ng mga balita sa loob at labas ng pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Iba't ibang port management office sa ilalim ng PPA naghahanda na para sa paparating na Holy Week. Bukod sa mahigpit na pagpapatupad ng seguridad sa mga pantalan at pagkakaroon ng mga malasakit help desk, nagkaroon ng mga paghahanda ang mga PMO ng PPA upang masiguro ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero. Sa PMO Masbate, nagkaroon ng inspeksyon para siguruhin ang maayos na pasilidad gaya ng covered walkway. Ang PMO Surigao naman ay inihanda na ang mga fast lane para sa mga pasahero na maliliit na bag lamang ang dala. Gayon din para sa mga senior citizen, persons with disability, buntis at may dalang bata. Nagkaroon din ng inspeksyon ang PMO Misamis Oriental Cagayan de Oro sa mga kalapit na kalsada patungo sa pantalan upang mapaghusay pa ang paghahanda sa seguridad. Ang PMO Negros Occidental Bacolod Banago Bredco naman ay nagsagawa ng port clean-up. Inilagay din ang PTB fee booth sa entrance ng terminal building upang masiguro na nasa covered PTB at walkway ang mga biyahero. Mainit na sinalubong ng Port Management Office ng Northern Luzon sa Port of Corimao si Turkish Ambassador Niyazi Evren Akyol nitong 8 ng Marso. Bahagi ng pagbisita ay upang pag-usapan ang mga development sa Port of Corimao. Kabilang dito ang expansion ng Port Operational Area, construction ng breakwater rehabilitation at improvements sa pier at cruise berth. Gayon din ang mga dredging activities sa pantalan. Tinalakay din sa pagbisita ng ambassador ang bilang ng mga cargo na pumapasok sa Port of Corimao sa nakalipas na 3 taon. Samantala, nag-inspeksyon naman itong ika-7 hanggang ika-9 ng Marso ang Philippine Ports Authority Technical Working Group sa Port of Babac at Port of Sasa sa Davao. Kabilang sa mga bumisita ang iba't ibang mga opisyal mula sa DPWH, Marina, NEDA, OJCC, Department of Finance, Department of Trade and Industry at iba pa mula sa pribadong sektor. Ang naturang inspeksyon ay layong matugunan ang anumang issue na may kaugnayan sa operasyon at serbisyo. Kabilang dito ang seguridad, kaligtasan at kapayapaan sa buong pantalan. Matagumpay na na-turnover ng Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan at Port Police ang mga nakumpiskang sungay ng usa sa City Environment Resources Office ng Iligan. Ang nasabing mga sungay ng usa o deer antlers ay nakumpiska noon pang taong 2018 at 2019 mula sa 4 na pasahero na papunta sa ng Cebu. Simula noon ay nasa pangangalaga na ito ng Port Police Division habang hinihintay ang pagtugon ng sentro. Nitong 12 ng Marso ay na-turnover na sa nasabing ahensya ang mga sungay ng usa. Sinasabing galing ang mga ito mula pa sa kagubatan ng Lanao del Norte, kung saan naninirahan ang ilang mga endangered species. Masayang bumisita ang mga batang estudyante sa Port of Dumaguete bilang bahagi ng kanilang field trip nitong 8 ng Marso. Nagmula ang mga estudyante sa Dauin Learning Pod Tutorial Services na lumibot sa iba't ibang lugar at departamento sa loob ng Port Operational Area ng Port of Dumaguete. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Port Management Office ng Negros Oriental, Siquijor. Layunin ng nasabing field trip na maipakilala ng maaga sa mga bata ang kahalagahan ng transportasyong pandagat. Bahagi ito ng advokasya ng PMO upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa maritime culture, gayon din sa pagpapatakbo ng pantalan. Nagpasalamat naman ang mga guro ng eskwelahan kay Acting Port Manager Fernando Mapalo Jr. at sa mga kawani ng nasabing PMO dahil sa kanilang mainit na pagtanggap. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages. I-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli ako po si Jel Manalo at ito ang Ronda Pantalan.